Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Doon sa blankong check inilabas ni dating Pangulong Duterte. Oh, iyon po sa akin na ang bottom line naman doon, yung final na version. Doon po sa final na version, wala pong problema, wala pong issue, walang blanco. Yun naman po ang dapat tinitignan. Kung sa along the process ng paggawa nun may nagkamali, o di imbestigahan nila, tingnan nila kung meron nagkamali. Pero in terms of yung final na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala ko yun lang po yung mahalaga dahil yun yung susundin. Yun yung susundin po natin. Wala pong problema. Kaya hindi dapat maano yung budget na yan. Kasi ang sinasabi nga, merong congressman na nagsasabi, baka gusto nilang pigilan yung budget ngayon para may ibalik yung confidential funds daw sa opisina ni VP Sara. Kasi kapag napatigil nila yung 2025 budget, mare-reenact yung budget ng 2024 o meron na namang confidential funds o meron na namang basta yung ibalik na naman yung 2 billion na budget ni VP Sara sa kanyang OVP. Baka ganun yung intensyon ng iba. Kaya po ganun na lang na gusto nilang pigilan yung pong budget po ngayon. Pero ang importante, alam niyo yung ordinaryong tao, wala namang pakialam dun sa mga away-away, dun sa mga sinasabi sa budget na yan eh. Ang mas concern ng ordinaryong tao, ano ba yung laman ng budget na makakatulong sa buhay ko? At sa totoo lang, yung pong budget na nilabas ng Kongreso at ng gobyerno ngayon, marami pong kumaga yung mga ayuda, yan po yung diretsong makakatulong sa mga taong bayan. At nag-iikot po ako, kumakausap ako ng mga kapitan, ng mga ordinaryong tao, makikita ko kunyari yung mga ordinaryong pamilya. Hindi naman sila tamad, hindi naman sila, kumakayod sila para mabuhay. Ang laking tulong po sa kanila nung mga AIX, ayuda at yung mga ano na yan, yung mga binibigay ng gobyerno na yan, napakalaking tulong po. Talagang kailangan lang nila ng oportunidad para kumbaga makaraos at subukang iangat yung pong antas ng kanilang pamumuhay. At yung budget ngayon, natutulungan po sila. Hindi naman ibig sabihin na may AIX, may AKAP, mananalo na yung congressman. Hindi din naman po, alam din naman ng tao na kahit manalo yung kabilang congressman, may AIX pa din naman, may AKAP tupad pa rin naman. So pareho lang. So hindi naman mawawala yung pong ayuda nila kapag nagpalit ng congressman. So hindi din siya magagamit para po sa pamumulitika katulad po ng sinasabi ng ibang tao. Ano po yung PBBM na ang NEDA, ang magpapatupad niyan, wala ng politiko, yung NEDA, yung DOLE, yung DSWD. Yun na lang, wala ng politiko. Mas maganda yung gano'n para hindi na lang mapulaan. Pero sa totoo lang, mas alam din kasi ng politiko yung mga pangangailangan ng lugar nila. Pero kung tingin ng Pangulo, mas maganda yun na gano'n para hindi na lang mahaluan ng politika at mapatahimik na lang yung mga naninira, sundin natin yung kagustuhan ng Pangulo. Pero maganda talaga kasi pagbabako talagang ang laking tulong sa kanila nung binababang ayuda kasi talagang kinakapos minsan talaga. Yun. Meron na kasing naghain na sa korte si Vicar Dreyfus tungkol dun sa blankong check. Senador, ano pong nagsasabi nila? Yan, hindi ko pa nakikita kung ano yung reklamo nila. I think nabasa ko parang meron doon na parang dahil kasi immoral yung budget. I'm not sure kung tungkol ba sa blank spaces yon. Kailangan ko muna tignan yung reklamo siguro nila. Pero yung mga matters na ganyan, syempre we leave it to the judgment of the Supreme Court kung ano yung masasabi nila. Pero ako naniniwala ako sa Pangulo, naniniwala ako sa sinasabi din ng Senado tsaka ng Kongreso na walang problema doon sa current na budget. At yung budget na yan ay makakatulong para sa economic growth ng bansa natin. Ano pong masasabi niyo dun sa pahayag po ni dating Senador Franklin Drilon na fake news na si Duterte? Ayun. Baka naman I want to give PRRD the benefit of the doubt. Baka naman binasa lang niya kung ano yung sa kanya, inabot sa kanya. Maaring hindi na niya yun inaral o ano. So ako I want to give him the benefit of the doubt. Baka naman akala niya dahil binigay ng tao niya, binasa niyang ganun. So, yun lang naman yun. Mahirap namang magtuturo tayo at hindi natin na alam eksakto kanina nangyari. Pero ang malungkot dyan kasi, na kung ibang politiko yung magsalita nun at napatunayan na sinungaling, ika-cancel na kaagad yung politiko. Pagdating dito kay Duterte, kahit nakailang false na pahayag, talagang hindi mo makukumbinse yung mga diehard supporters niya na punahin o
punahin yung kamalian para hindi na ulitin. Kaso ganun talaga ang realidad. Ayon naman po kay Senator Trillanes, ito daw po ay parang nililihis lang sa korupsyon na ginawa ni VP Sara Duterte. Opo, maaari po. Ako, mas maraming alam, mas maraming intel itong si Mayor Sani Trillanes pagdating po sa kung anong ginagawa ng mga Duterte at kung ano yung kanilang style at anong kanilang ano. So, tingin ko, posible nga po yung sinasabi ni Mayor Trillanes na ganun. Kasi talagang kabisado na niya. At siya yung mortal na kaaway at tiniks ng mga Duterte. Dahil punta tayo doon sa impeachment naman, 'di ba? Sa posibleng impeachment na may rally sa Friday, 'di ba? Mayroong impeach rally sa Friday. Alam nyo, yung sa impeachment, matuloy lang 'yon. Makita lang ng tao yung bank account ni PRRD at ni VP Sara Duterte. Yun lang I think yun lang, tapos na ang boxing Yun lang, imposible na nilang ipaliwanag kung saan nanggaling yung mga pumasok na pera na yon. At doon lang mapapatunayan na tama pala si Trillanes. 'Di ba? Lahat pala ng mga akusasyon niya laban sa mga Duterte tama pala. Yun lang. Masimulan lang yung impeachment process, matanggal yung bank secrecy law, mabuksan yung mga bank accounts, makita yung mga pumasok na yon. Tapos na Kumaga, hindi mo na mahirap na paikot-paikutin. Kasi doon mo makikita talaga yung buong katotohanan. Kaya sa akin, magandang kung wala namang tinatago, ituloy na itong investigasyon. At kung talagang merong grounds for impeachment, ay ituloy yung impeachment. At nga, bilang isang tumatakbong senador, mahirap din namang sabihin kung guilty o hindi dahil kung sakaling magkahimala, di ba? Malay mo, umatras yung mga 20 dun sa mga kalaban ko, makapasok tayo sa Magic 12, tayo ay uupo doon sa magja-judge, maghuhukom dito sa impeachment trial. So maganda tayo ay based sa ebidensya at hindi humusga kaagad-agad doon sa mga binabato kay VP Sara para sa impeachment. Senator, nagpahayag na rin po ang Malacanang na for impeachment kay VP Sara ay hindi ko haharangan, no? Hindi ko hinaharangan ng ating PBBM. Ano po masasabi niyo? Hindi ko mabasa talaga kung ano ang mangyayari dun sa impeachment kung anong Hindi, syempre ang pangit naman kung yung Pangulo mismo yung nagpo-push ng Pero definitely maraming sa kanyang mga circle ang gustong matuloy itong impeachment. Diba? Naintindihan ko naman yung sa mga kapatid natin sa INC, yung kanilang rally, gusto nila ng kapayapaan, gusto nila ng sa akin, yung INC naman ay gumigit na Kakampi sila sa mga Marcos, kakampi sila sa mga Duterte. So, I think it's a matter of pag-uusap lang yan at kung ano yung kanilang mga daing, mapag-usapan ng maayos. Senator, may tanong lang ako, no? Kasi ang ang issue na ngayon ng mga DDS, impeach PBBM, no? Yan na ngayon pati pag nag-browse ako, impeach PBBM, pati sa mga comment section ko, no? Eto tanong ko, bakit parang wala yatang imik ngayon ang INC? Di ba dapat i-imik sila dito? Kasi impeach PBBM Bakit impeach Sara, umiimik sila? Tingin ko po, tutol din naman yung INC doon. Baka hindi pa lang ganun kalaki kasi yung clamor ng impeach BBM. Hindi katulad ng impeach Sara na malaki na talaga. Kaya ganyan. Pero ako naniniwala ko ang mga INC mahaba ang pinagsamahan sa mga Marcos, panahon pa lang ni Apo Lakay. Napakaganda ng samahan and lahat kung ano mang hindi pagkakaintindihan ngayon, kung ano man ang misunderstanding ngayon, pwedeng pag-usapan. Ako nirerespeto ko yung mga kapatid natin dyan sa INC at yung desisyon ng kanilang mga punong ministro at tayo po ay umaasa na in the end makikita po nila kung ano yung mga kailangan pag-usapan ay mapag-uusapan at ano yung kailangan ayusin ay maayos between the administration and sa INC. Sa survey po, majority sa mga Pilipino po ay pabor sa impeachment ni VP Sara. Opo. Yun po, yun naman po ang talaga ng taong bayan. Nakita kasi nila yung kung hindi ka kasi, kumbaga, kasalanan din ng OVP Kasi kung maayos nilang sinagot yung mga question ng Kongreso, ng budget, na dapat naman talaga ginagawa nila, trabaho ng Kongres yun,
hindi sana aabot sa ganyan. Kaya yung mga taong bayan, nakita siguro nila na ba't hindi nga naman nila sagutin ng maayos. Baka kaya naging ganyan yung kanilang opinion tungkol sa matter na yan. Ito gusto kong sabihin nagkakalya survey yung mga kaibigan natin. Isang ang pinaka nagulat din ako kasi dahil doon sa laki ng lamang, kapag kinalya survey mo kung kanino ka mas may tiwala, kay BBM o kay Sara, napakalayo ni BBM kay Sara. Nakita natin yung sa Kalya survey, di ba? Ang laki. So, ibig sabihin, kung yung dalawa yung pinagpipilian, mas tiwala pa rin yung sambayanan kay PBBM, nakikita nila na although may mga problema, hindi naman maiiwasan yon na si BBM ay maganda yung intensyon na ayusin yung bansa at pagandahin yung bansa at nakikita nila na yung kay Sara maaring hindi niya hinahandle ng maayos yung mga issue laban sa kanya. Yun lang naman yung natin doon. Gusto ko din sabihin yung TRICOM na iniimbestigahan din ng Senado, nagsimula sila kahapon. Next week yata ang unang hearing, so exciting yun. Ang masasabi ko doon, syempre that affects us directly, tayong mga vloggers mismo. And ako naman, I support every single vlogger sa kanilang freedom of speech. Ako sa totoo lang, ang concern ko, ang mas concern ko, yung mga pages o yung mga vlogs na hindi kita yung muka, nagtatago sa mga AI o sa mga blank na So, sana unahin yun. Okay? Pero kung sa akin lang, kung meron talaga mapatunayan sila na merong mga vloggers na kumukuha ng pera mula sa mga sindikato, sa mga drug lord, sa mga pogo, yun po ay nakakabahala, di ba? Nakakabahala. And lalo na kung kumukuha ng pera mula sa ibang bansa. Kumbaga, binabayaran ka ng pera para traidorin yung sarili mong bansa. Sa akin, yun ang pinakamalala. Yun ang pinakamalala, di ba? Tayong lahat dito, mga Pilipino tayo, kahit kanino ka kumampi, kahit kampi ka kay ganito, kay A, kay B, kay C, at least lahat yan Pilipino. Pero pag pinipili mo na yung ibang bansa over sa sarili mong bansa, sa akin, yun ang pinaka hindi acceptable at pinakamataas na level ng pagtatraidor sa bansa. So maganda maimbestigahan yon. And para sa akin, isa din sa sinusulong ko na batas ay kung sakaling tayo mapagbigyan sa Senado, yung idedeklara mo kung ikaw ay tumatanggap ng pera mula sa isang foreign na bansa. Kung tumatanggap ka mula sa Amerika, kung tumatanggap ka mula sa China, kailangan deklarado mo yon. Kapag hindi ka nagdeklara, pwede kang maikulong. Diba? At least transparent yung mga tao. Pag ito, kumikita to sa China, kaya pala medyo bias towards China, kumikita siyang ganun. O baka naman sa US o sa ibang bansa man yan. So, kailangan magkaroon tayo ng batas na ganun kasi wala pa sa ngayon. Sa ibang bansa may ganun. Tapos ngayon, ina-update din nila sa Kongreso, sa Senado, yung espionage bill na yung mga spy, pag-i-spy, mas taasan yung, kumaga inaayos, kasi outdated na yung batas Panahon pa yata ng mga lumang digmaan yung mga batas natin tungkol sa espionage. So kailangan ma-update po yon para mapigilan at ma-deter yung pong mga gustong mag-spy sa bansa. So yan po yung Kaya lahat po ng hearing na ginagawa sa Senado, Quintacom, Quadcom, Tricom, lahat po yan maganda, lahat po yan suportahan po natin. Alright. Thank you very much, Senator. Lang. Ano pong masasabi nyo dun sa ICC na ngayon ay parang open na yung Malacanang ICC? Hintayin na lang po natin yung sa ICC na dumating. Kasi medyo last year ko pa din inaabangan hindi dumarating Ang hirap magkomento, sasabihin na naman. Akala ko ba January, hintayin na lang natin. Darating yan, kung darating yan. Magugulat na lang tayo, nandito na sila. Pero mararamdaman naman natin Thank you very much. Thank you. Salamat po. Number 27 po baka naman. Sakali. Senador po. Number 27 sa Balota. Thank you. Mark Ano idol? Sabihin mo, number 27. Ayan, number 27 po sa Balota. Baka naman po, 12 naman yan. Baka naman po pwedeng maisingit sa mga choices ninyo. So, sa February 12, tayo po ay magsisimula ng mga kampanya. Kaya, yun, excited na ako. Excited na ako kung yung mga gagawin na 90 days, mga kampanya tayo. Iikot tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas para po magpakilala at
marinig po, makita ko din yung problema ng mga tao. Ngayon po, nagbabarangay na tayo. Ang dami na natin narinig na mga problema. Pag umikot tayo ng mga iba't ibang sulok ng Pilipinas, mas marami pa tayong malalaman. And yun, excited na ako kasi talagang nag-enjoy ako sa kampanya. Yun ang, ewan ko kung bakit. Kaya, ayun, abangan nyo po, Feb 12, Models of Manila TV. Yan, iikot po tayo. Thank you. Sige po, Senador. Ayun. Last na lang, ang tagline ko po, ang magiging tagline ko sa aking kampanya, payamanin ang Pilipino. Pag tayo po ay na-elect, ang gagawin ko lang araw-araw, mag-isip ng batas kung paano dadami po yung pera ninyo. Kasi parang ang dami nating kung ano-anong inaatupag na mga batas na hindi naman importante. Diba? So kailangan po tutukan natin kung paano mas dadami yung pong pera ng taong bayan. So yun po, payamanin ng Pilipino. Thank you very much. Right. Go, Senator!